Makikikumusta tayo sa Department of Health, baka may mga tagubilin, ano ho, para naman sa ating mga kababayan. Lalo na yung talagang kabi-kabila, yung mga party, baka nakakalimutan ho natin yung pag-iingat sa ating kalusugan. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Health, Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang araw po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. With me, si Bombo Victor Liantino. At kami ho'y makikibalita. Ano nga ba itong mga nakahanay ng mga aktibidad at programa ng Department of Health ngayong holiday season? Ginoong Domingo. Maligayang Pasko sa lahat ng ating mga kababayan. Merry Christmas mula po sa Department of Health at kay Secretary Teodoro J. Herbosa. Sa Department of Health, gusto natin na meron tayong isang ligtas Christmas. At para tayo yung lahat ay magkaroon ng ligtas Christmas, may tatlong bagay na ating tinitignan. Una sa lahat, yung mga paalala na TED. Bakit TED? Kapangalan ng ating kalihim, TED. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Para sa tamang pagkain, tayo po ay umiwas sa mga pagkaing maalat, matamis at mataba. Pwede naman ho nating tikman, bawas-bawasan lamang at sundin natin ang pinggang Pinoy kung saan ang kalahati ng plato ay gulay at prutas, ang isang kapat lamang ang kanin at pansit at carbohydrates, at isang kapat lamang ang protina, taba tulad ng lechon, hamon at iba pa. Sa letter E, sa salitang TED, ehersisyo, galaw-galaw para tayo ay huwag maagang pumanaw. Sa dami ng ating kinakain, kailangan ito ay ating sunugin. At sa letter D, sa salitang TED, disiplina sa katawan. D, disiplina, huwag na ho tayong uminom, lalo na kung tayo ay magmamaneho dahil sigurado banggaan ang mangyayari. At tayo po ay matulog ng 6 to 8 hours in a day. Sa ikalawang bahagi ng kampanya, ang ating sinasabing Be Healthy, yan po yung ating road safety. Hinihiram po namin ang kasabihan ng LTO, yung blow bag set, no? Yung brakes, lights, oil, water, at iba pang mga bahagi ng sasakyan kasama na ng sarili natin bago tayo lumabas, lalo na sa panahon na tayo ay lumuluwas, para iwas tayo sa mga banggaan sa daan. At yung ikatlong bagay na alam natin dahil papunta namin tayo sa bagong taon at maski kahit Pasko ay tayo ay nagkakaroon ng selebrasyon, yung ating iwas paputok. Mas maganda ho tayo mag-community fireworks, wag na ho tayong magsindi dahil baka maputokan na ating mga kamay at daliri at pa, lalo na yung mga bata, hindi ho sila dapat humahawak ng paputok, iwas paputok na lamang po. Ayun, ano, very informative, ano. Pero ito nga, may mga lumalabas kasi na sa halip nga daw na gumamit ng paputok, pero namang ibang pampaingay. Ito, meron ako dito tambol. Ayan. Pero ano pa ho mga alternatibong paingay yung maaaring irekomenda ng Department of Health? Dahil siyempre sa mga batang-bata, hindi naman uubra yung paggamit ng turotot. Baka malunok ho yung pito na nakakabit dito. No? So ano pa ho yung mga pwedeng alternative natin na mairirekomenda, lalo na sa mga magulang o mga guardians na nag-aalaga ng mga bata na medyo nakikipaglaro na rin, ano? Kumbaga aware na dito sa mga paingay ho na ito. Ano ho ang inyong rekomendasyon? Tungkol sa mga iba pang alternatives, meron naman tayong mga kaserola, meron tayong mga tambol, meron tayong mga baka may yero dyan na nakatabi lang. Huwag lang yung matalas pero kung may yero na hampas-hampasin natin. Ang importante dito ay ang kasiyahan, kaingayan, huwag ang putukan. Ayun, no? Okay, ang akin hong katandem dito, ASEC, meron din mga katanungan na para naman sa ilan pa mga usapin, ano, tungkol sa ating kalusugan at siguro tungkol din dito sa holiday season na ito. Bombo Vic, with your questions kay Assistant Secretary Domingo. ASEC, para ho sa kabatiran ng ating mga manonood at maging sa ating mga tagapakinig, nais lang laming malaman kung gaano na po ba karami itong mga fireworks-related injuries na naitala po ng inyong ahensya. Opo, ang ating datos ay pumapasok tuwing alas 6 ng umaga at kailangan syempre ito ay aralin at linisin para siguradong tama ang mga figura. So as of this interview, ang naitala po na biktima ng mga paputok mula December 22 hanggang 6 a.m. ng December 23 ay nasa 17 cases. Ito ay mas mataas kumpara sa kaparehong araw noong 2023 kung saan 6 lamang ang naitala. At ito po ay hudyat, no, senyales na
kailangan paigtingin natin ang mga paalala sa ating mga kababayan na hindi ho talaga ligtas na magsindi ng paputok. Iwas paputok na lamang po, community fireworks ang mas maganda. Ase, kumusta naman po itong monitoring natin sa mga seasonal illnesses at iba pang mga sakit? Go ahead po, Ase. Ang latest na datos natin ng influenza-like illnesses o yung mga malatrangkasong sakit ay pababa kung tutuusin. Ngunit huwag nating kalimutan na meron tayong reporting lag time, 2 linggo bago malaman natin ang resulta. Kaya kung may nararamdaman tayo ngayon, hindi natin malalaman ang resulta ng datos hanggang 2 linggo makalipas. Ayan. O, sige. Kami ho'y makikibalita sa mga development, lalo na itong tinututukan natin. Kaysa po ninyong Bombo Radio Philippines dito sa panawagan na iwasan yung mapanganib na paggamit ng mga firecrackers. Ano? Para nga sa pagsalubong ng ating bagong taon, ay ligtas tayo. Kaya kami dito talaga tambol na lang yung ginagamit talaga namin. Maraming salamat po, Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, hinggil ho sa mga update. At ayan, huwag natin kalimutan ho, yung mga tagubilin, lalo na doon sa mga kumakain ng masyadong matatabang pagkain at sunod-sunod na kainan ng pinupuntahan, mga party-party. Ingat-ingat pa rin mga kabombo, mga ka-Star Nation.